Ano lang tayo, papakomment lang tayo dito sa mainit-init ngayon na balita tungkol sa yung container na Dali, yung sumalpok sa may Baltimore. Tsaka napaano rin tayo, napagawa ng video kasi nalungkot din ako kasi medyo kabisado ko din yung lugar kasi pabalik-balik ako dyan dati. Siguro sa 10 beses na ata kasi liner nga kami. Siguro sa isang biyahe nakaka-tatlo ganon. Starting from ata 2012 una akong dyan punta sa Baltimore. Car ship pa yun. 2012 yun. Tapos hanggang sa nagano ako container yun. Paggawa tayo ng video. So start natin. Meron din tayong kaunting kalaman na may share kung ano nangyari dito. Okay, let's start na. So makikita nyo dito si Dali, yung naka-green, 'di ba? Dito siya sa may tingnan natin yung sa marine traffic to Itong dinaungan niya sa to Makikita nyo, Sigrid Marine Terminal. Yan. Diyan kami dumadaan. Tapos meron pa isa niyan yung Dundalk Marine Terminal. Yan, play natin. Meron siyang dalawang tag, Bridget tsaka McAllister. Ayan, Eric McAllister yan talaga yung isa sa mga sikat na tugboat dyan, McAllister. Yan, kahit saan mo makikita yan. Napakalaking ata yan, kumpanya. Yan, palabas na siya tingnan mo. Palabas na siya ng channel. Yan palabas na si Dali. Yun. Palabas na siya. Ayan makikita nyo is yan na siya. Saan na ba yun? Ayun. Dito sa channel kasi nito, normally dalawa yung kakasya dyan. Pero sa time na to, siya lang mag-isa. Yan, takbo niya 6.4 knots. Yan, 7.1 hanggang sa nag 8.5 siya. Meron kasing speed limit yan pag sa American na rules. Yan, may speed limit yan. Lalo na sa pag may maraming mga dolphin yan. May talagang mahigpit sila dyan. Iniingatan nila yan. At ayan yan, dito tayo. Balik tayo dito sa may sa barko. Yan. Dito nagano na siya blackout na. Tignan mo. Bigla siyang namatay. Yun. Yan, namatay. Meron palang piloto dyan na sumampa, dalawa, harbor pilot ata. Tapos yung isa, ewan ko lang, baka si pilot siguro. Pero sa experience ko kasi, dalawa-dalawa talaga dyan. Kasi yung iba kasi parang apprentice apprentice pilot. Tapos yung isa yung talagang talagang yung talaga pilot na talaga siya, experienced pilot, kumbaga head pilot, kumbaga tinuturuan nyo. Pero sa case na to, ewan ko lang, baka dalawa talaga or baka si pilot talaga yung isa. Ayan ang harbor pilot kasi talagang specialized siya dyan sa area na yan. Kumbaga lalagpas siya ng kaunti dyan, bababa na siya, papalitan siya ng isang piloto. Kasi yung harbor pilot kasi talagang specialized siya dun sa area na yan kasi marami mga hazardous stretch dyan na tinatawag. Kaya yun, ayan blackout. Siguro sa time na yan, hindi ko lang alam kung nasabihan na ba ng piloto si kapitan or na-advise na kasi normally kasi dyan naka-standby na silang lahat ay dun sa radyo sa channel 16
pati sa port control, lahat, kung ano yung ano nila sitwasyon. Pero siguro malamang kasi alam na yung mga kung nila ginagawa nila dyan eh. Ayan o, bumalik siya kasi siguro dahil sa ano, emergency generator na tinatawag. Kasi in case kasi minsan kasi sa barko may mga drill yung tinitry ng tungkol sa mga emergency, ganon, emergency steering. Pero sa case na to, hindi lang natin alam kung ano yung mga actions na ginawa nila. Yan o, bumalik. Kasi yung ano kasi, emergency generator, yun yung magre-recover ng power sa buong barko. Ayan o. Tapos, makikita yung maliit na usok. Yan, maliit na usok. Yan. Makapal na usok. Hindi natin alam kung ano yung sanhi niyan, kung power, ano ba, mechanical, fuel, or computer ba. Yan o. Tsaka isa pang key point din dito is yung ano, yung rudder niya, kung meron ba siyang rudder control. Kasi yun talagang pinaka-importante. Hindi natin alam kung saan, kung naka-midship ba yan yung rudder niya, pero nakikita mo naman sa laki ng ano na yan, barko, ang gross tonnage yan. May momentum na yan eh. Basta-basta mo ba yan mapapahinto yan, tsaka maraming factors yan eh. Hindi naman katulad yan ng sasakyan eh. Ipipreno mo lang, hihinto na yan. May hangin pa, kuryente niya, weather niya, marami kasi, ayun o. Tsaka ewan ko lang dito kung may nakatambay ba sa proa dito sa bow niya, or in ano, layman's term, sa mga hindi nakakaalam, sa harap niya yung pinakaunahan ng barko, ang tawag kasi niya bow, or ano, proa. Ayan o. Sabi din kasi sa balita, parang nakahulog siya ng angkla eh. Ayan o, parang nag-drop siya ng ano niya, port anchor. Pero wala na eh. Talagang huli ng lahat eh. Talaga yung pinaka nakakatakot sa lahat eh, yung mawalan ka ng ano, power. Kasi wala kang ano dyan eh, kalaban-laban dyan eh, wala kang makikita eh, lahat patay eh. Lalo pa yan, channeling, sino daw, nakikita ko sa mga comments, sino daw yung mananagot. Well, alam naman natin, kapitan talaga yung sole responsible dyan, or mga top ano, officers dyan. Pero depende pa yan sa ano, investigation. Kasi maaaring ano, meron ding lapses yung taga-engine, kasi siguro bakit nagkaganon sa maintenance. So sabi na nila, pag sa ano, no one has to blame, but someone has to be held accountable or responsible. Alam naman natin na kapitan yun. So kasi siya yung owner's representative eh. Kaya titingnan natin sa mga susunod na araw. Ayun lang, pa-comment lang ako kasi nalungkot lang ako kasi medyo naka-experience din tayo dyan eh. Lagi tayong dumadaan dyan sa key bridge na yan. Kasi wala kasi ibang access yan eh. You know, ibang access. Kasi pag lumalabas kami, dyan yung daanan talaga. Yung sasakyan, pagpupunta kami na Best Buy, pupunta kami ng Walmart, talagang dyan talaga. Kaya medyo nabigla rin tayo. Ayun, I hope nagustuhan niyo yung counting ano ba. Tsaka sana naintindihan niyo pala yung sa mga hindi walang ano, yung
shipping background or maritime background. Yun lang. Salamat!